Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energies ng inyong love life ngayong May 2024 for singles and in a relationship. So this is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, let's see, Cancer, what's up with you? Unahin natin mga in a relationship. Ano yung energies ng inyong love life ngayong May 2024? For Cancer. Uy, 4 Wands. Stability in your relationship. Kaya lang mukhang meron kayong pag-aawayan, okay? Or pwedeng magkaroon ng misunderstanding, no? Iwasan ang, pagsasabay ng init ng ulo. Oo, yung tipong alam mo na yung mainit ang ulo ng person mo. Sasabayan mo rin. O, diba? Learn how to give way. Kaya lang minsan, no, wag nga ganyan. Ang sarap din na mang-asar. Yun nga lang, syempre kung laging nangyayari, pwedeng maging reason para mapagod kayo sa ganong setup, no? But I think someone is holding on to this relationship na kahit na medyo, siguro yung iba sa inyo, meron kayong nasa relationship kayo na nagger yung iyong person. So, ibig sabihin, laging maraming sinasabi. Pero you love your person. Kumbaga, lalo na kung meron na kayong anak, may family na kayo together, nare-realize mo na, okay, ito kasi yung pinili ko, so kailangan panindigan ko to. So, mapagtatagumpayan nyo naman, whatever this is na magiging issue ninyo. Pwede kasing may sisihan dito, may nagawa or naging desisyon na hindi naging maganda yung resulta para sa isa't isa or para sa family. Kaya pwedeng naging dahilan ng misunderstanding, no? Or conflict within the two of you, no? But I think maayos nyo naman to. With the Wheel of Fortune, kung ano man yung magiging challenges ninyo sa relationship ninyo, maayos nyo naman yan. Some of you, meron kayong mga aatenan na reunion, celebration ng family, within the family. Halimbawa, may ikakasal sa family nyo or meron kayong aatenan na anniversary, ganyan. But I think isa sa inyo ang nagpapatatag ng relationship na to. Kumbaga, meron ditong mas nakakaintindi or umiintindi doon sa other person. Someone is more mature in this relationship. So, pwedeng ikaw to or the person that you're dealing with. Let's see, ano pa? Mars in action. Ayan nga, itong Mars kasi is energy of someone na mabilis mainis, magalit, pagiging impatient, no? Kulang sa pasensya. Oo, kaya dapat yung nababalance niyo yung isa't isa. Kung pareho kayo mainitin ang ulo, nako, mukhang mahirap magpatuloy ang ganyang klaseng relationship. So, communication is the key to your connection, to your relationship. Importante that you are open and hindi lang yung communication kasi hindi to yung sigawan na. Ito yung tipong nakikinig rin kayo pareho sa isa't isa. Oo. With the sun being here, so there's clarity, there's also understanding in the end. So magkaroon man kayo ng challenges ngayong May, eventually maayos nyo naman yan. Magiging aware kayo sa mga naging pagkukulang ninyo sa isa't isa. Yun lang naman importante dyan. Aware kayo sa kung sino yung may kasalanan. Healing, yes. You are going to heal from a broken heart. So, pwede meron ditong ma-hurt, masasaktan yung kanyang damdamin dahil sa sasabihin ng kanyang person. But, whoever this is, mag-heal. Ayan, maraming kaperahan, no? Your needs are all met. So, I think, in this relationship,
meron dito someone na very generous. Pwedeng ito yung pamamaraan niya para humingi ng sorry, humingi ng tawad. Bibigyan ka ng pang-shopping, o 'di ba? Sarap naman nun. You also have a safe zone. So I think this is also a time for yourself to protect your energies, no? Kumbaga, wag mong hayaan na maapektuhan ka kaagad-agad ng nangyayari sa paligid mo, na tipong porket masama yung loob ng person mo, agad-agad ikaw sasama na rin yung loob mo. So mas maganda na hindi ka agad-agad may impluwensyahan ng energies ng iba kahit na romantic partner mo pa yan. Unrequited, o some of you, feeling nyo, mas kayo yung nagmamahal kaysa sa yung person nyo. Lalo na kung medyo, nabivisualize ko yung isang tao rito na lagi na lang nakakahanap ng mali doon sa isa. Tapos lagi na lang ginagawang issue. And yung isa, dahil mahal niya yung person niya, nagsistay siya. Pinaglalaban niya kanyang pag-ibig. Oo, but, syempre, it is your own life. You have your own decisions. But, may hangganan yan. Darating yung time na mapapagod ka. At eventually, you will seek for fairness and equality. Kasi meron dito sa relationship na hindi kayo pantay ng binibigay yung effort sa relationship. So, that's for in a relationship. Now, let's see naman yung mga single dyan. Sa pag sinabi nating single, pwedeng meron kayong kakonect, kausap, ka-chat, pero wala kayong commitment. Wala pang label yung inyong relationship. Let's see for Cancer singles. Cancer singles. Ano ang energies ng kanilang love life, mga single na Cancer? Queen of Pentacles. Focus kayo sa inyong resources, finances. Queen of Swords. Mukhang meron kayong tinanggal sa buhay nyo recently, no? So, I feel like ayaw nyo muna sa ngayon na, magkaroon ng relationship. Parang meron kayong tinuruan ng leksyon. Kinot off sa buhay nyo. This can be a romantic person or a family member na hanggang ngayon iniisip mo kung naging tama ba yung decision mo. Kumbaga, andun pa rin yung alam mo na that's the best thing that you could do. Pwedeng dumidistansya ka lang muna kasi alam mo na hindi na yan nakakabuti para sa'yo, no? Pwedeng yun nga, meron kang kinot off sa buhay mo. Can be an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, or a Pisces. Or pwede ring earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Para kasing merong pinagkatiwalaan mo tong taong to, tapos ginago ka lang. Sorry for the word. But, ganun. So, binigyan mo siya ng lesson. Ngayon, mas maliwanag sa'yo ang gusto mong mangyari sa life mo. You are focusing on taking care of yourself with Venus here. Focusing on your money, your finances. So, nagpapalago ka ng iyong kaperahan. Mas inaayos mo ang iyong sarili. Lalo na kung binuhos mo ang iyong pag-aaruga sa taong to, tapos hindi naman niya naibalik yung effort mo, or pwedeng niloko ka. You also have passion, religion, chemistry. So, possible that there might be someone na interested sa'yo. Someone na kapareho mo ng religion, kasama mo sa church, or pareho ng paniniwala. Pwedeng bagong kakilala mo to, na kumbaga, inaalam yung mga nangyayari sa'yo, or mas kinikilala ka ng person na to. So, but I think, mas magiging very careful ka sa pag-entertain ng mga bagong relationships, bagong connections, because you want
gusto mo muna na proteksyonan yung sarili mo, gusto mo muna mag-focus sa sarili mo, in improving yourself, and mas i-explore pa yung mga bagay na pwede mong gawin on your own, no, independently. Okay? So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye!